Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Obligasyon po natin mga Pilipino na sabihin natin na kapag ayaw na natin, tama na po. Obligasyon po natin yan sa publiko. Hindi po natin pwede na pabayaan lamang na nangyayari ito na wala tayong ginagawa. Nako. O di ba obligasyon. O di ba sabi niya wala siyang kinaanibang kulto. Yung sinasabi nilang caretaker government, there is no such thing as a caretaker government. Hindi yun yung language ng Constitution at kahit sa history walang ganyan. Pero yung military junta, ginagawa yan sa Myanmar, ginagawa rin yan sa France. Usually, nanggagaling yan sa coup d'etat. Ang definition, krimen nga ang coup d'etat sa ating revised penal code. Kapag swift seizure ang government power, usually through military means. So swift, mabilisang pag-agaw ng kapangyarihan. Pero hindi yun sinusuportahan ng ating konstitusyon kasi fundamentally ang konstitusyon natin democratic and republican. Ibig sabihin ang power ay nanggagaling sa taong bayan, hindi na nanggagaling sa military. Kaya illegal yun kapag nag-kudeta ka. Bakit binibigyan natin ng special treatment si BBM? Sa normal na kaso, kapag meron pang itinuturo ng gunman, tapos yung gunman nagsalita, ito yung mastermind ko, automatic, may probative pa yung agad yung sinasabi niya. At nasa mastermind na mismo ang magpaliwanag kung bakit hindi siya. Itong si BBM, hindi naman niya may paliwanag ng mabuti. And by the way, sir, ikaw yung may hawak ng buong department. Kung baga meron na kung executive department actually. Halimbawa kapag meron kang negosyo at merong malawakang pagnanakaw sa negosyo mismo, tapos sinabi, nang nahuli mong nagnakaw, kung hindi sabi niya, actually sir, yung CEO, yung executive, yung nag-utos sa akin para magnakaw, ikaw, anong unang gagawin mo? Kahit maniwala ka doon o hindi, ang unang mong gagawin, ipa-preventive suspension mo muna yung executive. Kasi baka magnanakaw ulit yan dahil halata naman na hindi niya na-control yung buong negosyo. Ganon din kay BBM, hindi na po mahalaga na magbatuhan kayo kung kanino yung specific na sisi, ano yung ginawa nito, ano yung ginawa niya. Hindi po, kayo po ang may control, alam na po namin, hindi ninyo na regulate ang lahat ng tauhan ninyo nung nakaraang 3 taon. Sa susunod na 3 taon, magtitiwala pa ba kami sa'yo, sir? Sorry, sir, hindi na po, wag na po. Wag na po. Wag na, uy. Wag na, uy. Wag na, uy. Wag na, uy. At saka yung daang bilyon na salapi na ninanakaw, BBM at mga kabarkada mo, kailangan nyo ba yung ganyan kalaking pera? Ang nagaganda na ng mga kotse ninyo, ang lalaki na ng mga mansion ninyo, BBM, may anak ka ba sa labas? Wala ka namang anak sa labas eh. Pero na ba kamahalang ngayon? Wala ka matata ang vision mo eh. Sabi niya, ganyan na po ba kamahal ang cocaine? Tinanggal niya yun. Dapat tanggal yun. Ang anak sa labas eh. Pero na ba kamahalang Oo, cocaine ngayon. ngayon? Wala ka matata ang vision mo eh. Hindi mo kailangan ng daang bilyon na pera, please. Hinay lang, alright? Oy, BBM, may mayanak ka ba sa labas daw? Ganyan na ba daw kamahal ang coke? Mayanak ka sa labas? Wala. Sa loob, wala rin. Wala kang anak kung gano'n. Pinulawan lang tayo nitong mga kakampi ni BBM para hindi tayo magsalita. Alam niyo po ba sa ating konstitusyon, ang pinakamahalagang karapatan dyan ay yung karapatan nating magsalita. Dahil yan lamang ang tanging paraan para mabantayan natin at maipahiya natin ang mga taong nandoloko sa atin. Kaya iilan lamang ang mga krimen na nasa Revised Penal Code at saka Anti-Terrorism Act na nagsasabi na bawal. At yun ay kapag publicly nag-i-incite ka ng sedition. Ibig sabihin, kapag sinasabi mo, wag mo nang sundin yung ating mga civil authorities o anumang agency ng ating
Siguro na huwag natin silang sundin. Ang sinasabi lang natin, bossing, umalis ka na dyan. Dahil yun yung natural. Nag-express lang tayo ng ating personal opinion. At ganoon din sa inciting to rebellion. Kapag nag-incite ka na, oy, mag-take up na kayo ng arms. At dirahin na natin itong government. Wala namang sumisigaw ng gano'n. Wala namang sumisigaw ng gano'n eh. Ang sinisigaw lang namin, BBM, resign! Sa sitwasyong yan, paano na yung gagawin ng mga Pilipino? There's hopelessness. Kasi if you go out of the Constitution, either kulong ka o mamamatay ka pag nagkaroon ng giyera, civil war. So, kung titignan mo, may mga naririnig tayong balita na yung mag-express ng opinion nila laban sa administrasyon, ikukulong. So, do you think the ordinary Filipinos magririsgo ng kanilang buhay? Yan yung naririnig nila. Kaya nga, kung pinag-uusapan natin, marami ba yung nasa labas? Yung tao, may self-preservation rin. Natatakot rin yan. Yung mga asawa, pinipigilan rin yung mga husband. That's why it looks hopeless. And the Filipinos feels helpless knowing na may dalawang malaking akusasyon laban sa presidente, pero unless he voluntarily resigns, wala na tayong magawa. Still, under the law, there are mechanisms to allow a change of the president. Impeachment. Pero yung reality na Hindi kinakaharap mangyayari natin siguro. sa impeachment, you need 1/3 vote of all congressmen sa House of Representatives. Tapos and to 2/3 convict pa sa Senate. 2/3. Another means is when he is declared incapacitated by the majority of the cabinet members to include the executive secretary. Bakit magde-declare yung kanyang kabinete? Mawawalan sila ng trabaho. Kaya nga sabi ko, Section 11 yan. Article 7, Section 11. we feel hopeless. Now, what is the remaining way? Nga, under the democratic framework na allowed, the opposition, kasama ako doon, kasama kung sino man yung gustong sumama dyan sa opposition, we have to prepare this early for the 2028 presidential election. Yan, alam mo, magandang tanong ito. No? Gusto kong tanongin kay Manong. Yes. Manong, based on your very deep experience, sa gut feel nyo that you've developed through the decades, no? Aabot pa ba ng 2028? And I do not mean this politically, ha? I am very curious. Hindi, I'm very curious. Yung panansya niya ba? Kasi alam mo, malalim yan, yung gut feel, no? Aabot po ba? Ang 2028. palagay ko, hindi po aabot, hindi matatapos ang term niya. Because I believe in miracle and I believe in destiny. Correct. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil nasa katotohanan tayo. Alam mo, tumayo ang balahibo ko dyan dahil Alam mo, ang sabi ang konstitusyon, ang liwanag. Marami nagrari-lari na tuliro ng gobyerno na napapasama yung public. Now, ang liwanag ang konstitusyon. Kaya nakikiusap ako sa mga military and police. Ang konstitusyon ay the civilian are more supreme, is more supreme than the military. And the military should protect the people in the state, not a president or a corrupt government. So, nakikiusap ako, kaya ako nandito, gising po ang mga sundalo natin na magproprotect. Protektahan niyo po ang tao, huwag niyo pong huliin sila. Huwag niyong pagtakpan ang kasinungalingan dahil balang araw kayo ang sisisihan ng taong bayan. Kung protektahan niyo ang corrupt na president and the corrupt government, you'll be part of it in the future. So, the time is now to move. Kayo na ang gagalaw ngayon to protect the people. Ang sinasabi ko rito, I am for justice and a peaceful movement. Hindi ko sinasabi revolusyon, pero peaceful. mga sundalo, mga pulis,
lumabas na kayo, protektahan nyo mga taong bayan. Balang araw, kung hindi nyo protektahan ang mga kababayan natin na nagsasabi ng nagsasabi ng totoo, kayo sisisihin. Kaya po, nandito ako, nakikiusap sa inyo lahat. Please help our country, the state, dahil nasusunog na ating bansa. Lahat ng pero pinag-uusapan natin dito, flood control lang. May bago pa po, yung sa mga sibuyas. Ayun, may bago po sa Pati sibuyas papatulan, pati bigas papatulan. Kawawa ang ating bansa. Kawawa. Wala lang natira. Kawawa. Marami ako dito papasabog pero hindi ko po sabihin. I'm Manong, waiting. I'm waiting. wala ba tayo kahit isa dyan na matitikman? Hindi ako pwedeng parang Hindi ano ba, pwede. panabig ba sa ating mga... Kasi ang hirap, Manong, see-through to, pero hindi namin makita yung nasa loob. May takip. Pero, eto po, may tanong dito galing sa ating mga comments, sa mga netizens. Ay, baka yan, Master Jude, manawagan tayo. Habang nandito po si Manong Chavit, magtanong na po kayo ng mga inyong katanungan. Sige po. Eto, basahin po natin. Ito ay galing po kay Kenneth Robles ng Cagayan de Oro. Sabi niya dito, ang tanong niya, bakit ang tahimik ng Senado? Wala man lang kumikibo. May alam po ba sila pero ayaw magsalita? Takot ba sila o kaalyado? Ano po bang silbi ng check and balances kung lahat tahimik? Ano? Ang katahimikan ng Senado may ibig sabihin. Meron silang tinatago. Ayun. Bakit sila tahimik? Meron silang tinatago. Meron silang sariling ambisyon. At noong araw, kukunti ang hindi nagsasalita. So kako nga, sa ngayon, dumami na ang kasama yung Senado, nag-member na sila ng silent majority. Majority ng silent, silent majority na sila lahat. Hindi na kagaya ng araw na may tunay na posisyon. Baka may lalagdag si Don JV. Alam nyo, kanina sinabi ni Kajimi na kasama raw kami sa mga natalo, no? Nung 2025 election, no? Tinalo o dinaya? Yung sa akin, sa tingin ko, natalo kami sa counting ng COMELEC. Sa COMELEC counting. So, hanggat hindi na imbestigahan ng malalim ang resulta ng Mayo 2025 election, inaamin ko natalo kami ni Kajimi sa counting ng COMELEC. That's why ito yung nakakalimutang dapat pag-usapan, Manong Chavit. We have to bring to the public the importance na dapat magkaroon ng thorough investigation of our electoral process, lalo na sa pagbilang ng boto. Kasi salita tayo ng salita kontra korupsyon ngayon, pag hindi nangyari ang miracle at by 2028 may eleksyon tayo, kahit popular ang ating pambato sa presidente, no? Kung yung bilangan, makina, at wala man lang pirma, wala man lang thumb mark, wala man lang serial number, yung balota, at yung source code, questionable, na Baka may data center 3 na naman. May mga ganong bagay, at yung issue kung tama ba ang paggamit ng vote counting machine, kasi yung sa batas, nakalagay na dapat manual counting sa presinto. Tama. At the precinct level. At the precinct level. At yung transmission lang yung pwedeng maging electronic. Pag hindi natin napag-usapan at naimbestigahan na makompare ang balota, makompare sa soft copy, no? At makompare sa transmitted result ng makina sa COMELEC, baka mamaya yung mananalo ay kung sino yung bibilangin ng makina na idedeklara ng COMELEC. So lahat ng ating pinag-uusapan ngayon against corruption, honest election, wala. Dahil nakalimutan natin pag-usapan
na may problema pala tayo sa COMELEC. So, alam mo, Attorney JV, Master Judea, Manong Chavit, no? Ang very important issue ngayon yan dahil yung sinasabi nating vacancy, kung sakali, sa dalawa, no? President, Vice President. Lagi natin sinasabi na magiging presidente yung Senate President. Totoo yun, pero temporary yun, ha? Kasi by law, nasa Constitution din, within 3 days, no? Kailangan gumawa ng, mag-convene ng Congress at gumawa sila ng batas for snap election Ayun. to be conducted not earlier than 45 days but not later than 60 days. Ibig sabihin, within a month and a half to 2 months, magkakaroon ng snap election for president. Paano kung meron pa rin pong di umano na may hawak ng ating electoral system, Delikado. di wala din. Wala rin mangyayari. Wala din. Yung pinaghirapan natin mga Pilipino, doon pa rin nabagsak. Manong, meron ba kayong pang-substantiate na talagang merong konting magic sa, alam niya na po, sa botohan? Well, maganda tayo umabot doon dahil ako hindi naabot sa election ko. Napalayo na tayo sa issue eh. So, In-explore lang natin, pero yan ang magandang marinig eh. Actually, gusto natin yan. sa Senado, walang mangyayari. Sa sila eh. Walang mangyayari yan. Dahil yung mga nagsasabi ng katotohanan, pinipigil nila. At pinoprotektahan nila ang mga sinungaling. Yes. Walang mangyayari dyan. Kaya, in due time, ilalabas ko lahat ang ebidensya ko. Nakakaganda naman itong... Aantayin ko talaga ito. Antayin nyo. Pero ayun ako Kaya sila silent dyan. Yung hustisya na tinatawag ni Manong Chavit, too near, too far. Nasa tabi na natin yung kanyang dokumento, too far, kasi hindi natin alam kailan niya ilalabas. Hawakan na lang natin. Kapal eh, di ba? Mabuti na lang yung nabalitaan ko lang sa news, ha? Yung sasakyan ni Manong Chavit ay armored. Matagal na, Oo. if you remember. So, yan yung nabalitaan natin. Kaya medyo, yan, naka-plastic lang. Pero yung sinasakyan niya, armored. No? BMW. Oo. BMW, manang, no? Baluarte Motorworks. Yeah. Pero may question ako regarding sa election pa rin. Para hindi na tayo lumayo. Oo. Kung sakasakali po, Attorney JB, Attorney Jimmy, kung kayo po ay nakapasok, may difference po kaya? Alam mo, Sa nangyayari ngayon? unahan kita, ka-JB, to be very honest, tingin ko wala. Wala, ganun. Because I would like to say na meron, no? Pero kasi right now, kahit yung mga kilala kong may prinsipyo doon, hindi rin kasi makaporma. Yes. No, pero of course I would have tried. No, I would have tried. Hindi niyo po ako makikitang tatahimik. Dahil ako po ay hindi hawak ng kahit sinong oligarkiya. Yes. No, ewan ko kay KJB. Tony. Honestly, I would have made a difference. Bakit? Mangunguna ako na sasamahan ko yung mga rallyista sa lansangan. As senator, na nandun sa lansangan, hindi naka-aircon. Dapat. At kung nangyari yun na nandun ako sa rally, pagsasabihan ko yung kaibigan ko si Ka Jimmy, samahan mo ako dito. Ay, sasama naman ako. Yun. Mangunguna pa. Oo. Pero ang sinasabi ko lang kanina is, I hope we can make a difference. Saka, It just seems like, Oo. parang hawak nila lahat ng sangay no? Ngayon kasi, Norma, sorry. Ngayon kasi, ang parang nag-oppose lang sa kanila is tatlo. Yung nasa, kung nadagdagan man lang siguro, yung Siguro. katulad nila Robin Padilla, Senator Bato at Senator Bongo, baka mayroong konting Numbers matter. I think we could make a difference if the numbers are medyo... Yeah. When you say difference, iba yung the passage of law or a resolution as against being the spokesperson of the masses, Tama. spokesperson of the Filipino people. Sana, no? Kung nandun ako, kasabay ko yung taong bayan nagsasalita. Sa House of Representatives, meron. Kahit sinasabi ng iba na medyo iba yung kanyang pag-iisip, nandyan si Congressman Barsaga, nagsasalita. Yes. Nandyan si Congressman Marcoleta, nagsasalita. Sa Senado, nandyan yung mga kaibigan namin. Pero siguro iba lang yung galaw ng isang Senator Hinlo, Senator Jimmy Bondoc at Senator Chavit, no? Kung nangyari. Kaso Nag-withdraw nag-withdraw. So,
it would have made a difference kung mas marami yung Duterte 10 doon. Yes. Kaya nga, sa taong bayan na sumusuporta sa kay Tatay Digong at kay Vice Presidente Sara, hindi yan sa padami-dami ng boto na maging number 1 senator. Sa padami-dami yan ng senador sa loob ng Senado. Aanhin ni Senator Bongo, number 1 siya. Number 3 si Senator Bato. Number 6, I think si Senator Marcoleta. 3 lang sila. Yes. Outvoted. Yung iba na kinampihan pa, nagbaliktad. We would have Sige made nga, pangalanan mo nga, partner. Senator Villar and si Senator Marcos, kampi natin, pero it would have been different. I would have rather have a Senator Bondoc there than a Senator Marcos. Yes. No? So, personal ko yan na paninindigan. But we welcome the pronouncement of support from Senator Amy. Malaki rin sakripisyo niya. But from the start, Yes, malaki this ang would not sakripisyo. have happened if the public knew yung sitwasyon ni Pangulong Marcos from the very start. Kung napaaga, ano? Kung Partner, napaaga. maisingit ko lang, I don't know how much time Manong Chavit has Yes. with us today. Sana, mahaba pa. But in case lang he has to go, ang final question ko, Manong, ano palagay nyo ang reason kung bakit galit na yung taong bayan and yet, ang liit po ng numero na nakikita natin sa kalsada, no? Yung sa lansangan, siguro, ang pinaka-effective na movement recently was the INC, obviously, no? Because they've always proven to be very united. Pero right now, they said a trillion peso march. They did not say trillion man march, no? They said trillion peso march. Pero, be that as it may, yung trillion peso march, it sounds big. Pero pagdating po sa numero, 3,000, 5,000. Yung trillion, naging 3,000, ano? So, what do you think is the reason, Manong, sa poor numbers? Ang kalaban natin dito, may flood control project. Billion ang pangontra nila sa katotohanan. And palagi kong sinasabi, itong gobyernong ito, grabe lang ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. And I'm always telling everybody, greediness is the downfall of every leader. Kaya naniniwala ko hindi matatapos ni BBM ang kanyang termino dahil may lalabas at may lalabas na makonsensya ang ating military, police, o senator. Ang gagaling nila noon, ngayon, tahimik. Naniniwala po ako na hindi nila mababayaran lahat. Pag lumabas ang isa, tuloy-tuloy na yan. Pag ako, I am for justice. Kailangan makulong lahat na from the president down, president, vice president, senator, congressman, lahat dapat makulong. Sino makakagawa niya ngayon? Nasusunog na sa ating bansa. Mga military, police, makonsensya po kayo dahil ninanakaw na ang kinabukasan ang mga anak nyo, anak natin. The future of our children's children are being stolen now by this corrupt government. So, please, help us. Go out and protect the people. Go out, protect the people so that this will be a peaceful movement. Okay. Hindi ko sinasabi na revolusyon. Malinaw yan. Malinaw. Lagi natin nire-reiterate kanina pa yan. We had a very good Tinatakot discussion. nila tayo lahat sa sedition. Pero alam nila lahat ang nangyayari. Police, military, alam nyo lahat ang nangyayari. And yet, wala kayong ginagawa. Ang mambabatas natin, alam nyo lahat ang nangyayari. And yet, wala kayong ginagawa. So, kasalanan nyo lahat ito kung hindi kayo magsalita. So, napasalamat ako sa lahat na nagsasalita. Yes. Huwag po kayong matakot. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon dahil nasa katotohanan tayo. Tama, oo. At
Napakalinaw nung sinabi ni Malinaw. Manong. Huwag na tayong magbida yung Tumpik-tumpik pa. tumpik-tumpik. Wala na masyadong matamis na salita. Anong nangyayari? May nakawan ba nangyayari? Yes. Meron. Maliwanag. Maliwanag. Sino ang leader natin? Maliwanag din. Maliwanag din. Marcos. He is the commander-in-chief. Yes. So, it is his command responsibility lahat ng nangyayari ngayon. Tanganin nyo lahat. Yung responsibility niya. Nasusunog natin bansa. Dapat mag-resign na. Pero